Hello mga minamahal na tagapakinig ng ating pong programa na talaga naman naghahatid ng araw-araw na pagpapala. Dahil yan nga po ang talagang layunin ng Diyos ng bawat isa po sa atin na kanyang mga anak at nananampalataya sa kanya at nagtitiwala. Ay talaga namang pag ikaw ay nag-abang ng pagpapala, talagang si Lord hindi niya pipigilan ang blessing na nais niyang makarating sa iyo. Kaya ngayong araw na ito, gamitin po natin ang paraan kung paano niya pinapadaloy ang kanyang mga blessing sa ating buhay, at ito nga po ay sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya bago po ang lahat, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito at muli mo kaming kinakatagpo sa programang ito, Panginoon, na kung saan alam po namin kumikilos ka sa buhay ng mga mananampalatayang nakikinig at isinasapamuhay ang mga aral na inihahatid mo sa pamamagitan nito. Kaya salamat po na sa mga tahanan ngayon, O Diyos, ng aking mga kapatiran ay talaga nga pong kung pagbubuksan nila ang kumakatok na blessing na ito, tuloy-tuloy nga po itong dadaloy sa kanilang mga tahanan at ang bawat isa sa kanila, maging ang buong pamilya ay tunay ngang mapagpapala. Kaya salamat po sa lahat po, Panginoon, mga gagawin mo sa araw na ito sa aming buhay, sa pamamagitan ng iyong salita, sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito pong aming dalangin. Amen. Amen. So, sa akin pong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, sa akin pong nabasa ang isang talinhaga na ibinahagi po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad, na kung saan ay itinuturo niya po sa kung paano tayo ay dapat maging mabuting katiwala ng Diyos. Yan. Ayun nga po yung aking title, ng aking topic, Trusted Stewards. Tayo daw po yung mga tagapamahala ng Diyos, lalo na sa panahon natin ngayon, na alam naman po natin na sabi nga ng iba, mahirap ang buhay, laging may kakapusan, kakulangan, apektado yan, pati po ang ating kalusugan. At apektado na rin po pati ang ating mga kaisipan na minsan na-pressure, na-stress sa kung ano-anong mga problema o suliranin natin kinakaharap. Kaya dito po sa mga talatang aking babasahin, mula po sa aklat ng unang Pedro, kabanatang 4, talatang 10. Sabi po dito sa King James Version, as every man had received the gift, even as minister the same one to another as good stewards of the manifold grace of God. Yan po yung sinasabi sa ating pong sariling wika, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo ang kakayahang tinanggap nyo sa ikapakikinabang ng lahat. Yun po palang nais ng Panginoon. Gusto niya po talaga tayong pagpalain. Gusto niyang i-bless ang bawat isa sa mga anak niya. Lalo na't alam naman po natin, wala po tayo ba talagang matatakbuhan. Wala po talagang walang katulad ang ating Diyos. Sa paraan ng pagmamahal na ipinapakita niya sa lahat ng mga nagmamahal din sa Kanya at nagtitiwala. Sabi nga po dito, lahat daw po tayo ay may kaloobang Panginoon na tinanggap mula sa Kanya. Ang nais ng Diyos, gamitin daw po natin ito sa ikapakikinabang ng lahat. Kaya po sa aklat po ng Marcos, nakatagpuan po na isang kwento sa 12 kabanata, chapter 12, verse 1 to 9. Ganito po yung takbo ng istorya na binanggit po ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. So, at tinuruan ni Jesus ang mga tao sa pamamagitan ng mga talinhaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. So pinabakuran niya ang ubasan, nagpagawa ng pisa ng ubas at nagpatayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. So tumawag po siya ng mga katiwala para bantayan yung kanyang bukid. Dahil siya po ay magbabakasyon, at ipagpatuloy po natin yung istorya. So nakita ko po sa talatang ito na unang-una sa lahat, nais ng Diyos kapag ikaw ay gawin niyang katiwala, nandun agad ang kanyang proteksyon sa iyong buhay at sa mga bagay na ipagkakatiwalaan sa iyo. Ang iyong pamilya, ang iyong ministry, ang iyong kalusugan, ang iyong mga kaibigan, ang iyong negosyo, ano pa man. Kaya sabi nga po niya dito,
pinalagyan niya ng bantayan, ano po, yung kanyang bukid, no, na kung saan ay pinagtatrabaho niya itong mga katiwala niya. So nakita ko po agad dito, no, na talagang nandun agad yung proteksyon ng Diyos sa ating mga buhay kung tayo po talaga ay magiging mabuting katiwala ng Panginoon sa lahat ng mga pinagkakalob niya sa atin. Ano po ba ito? Yung ating mga talento, no, yung mga kaloob nating espiritual, ano po, yung mga talents, mga gifts na binigay po sa atin ng Panginoon, nais ng Diyos, ano po, na yung lahat ng mga kabutihang ito, kung may magagawa tayong may tutulong sa iba, gamitin daw po natin ito. At nandun na agad ang proteksyon ng Panginoon. So pagkatapos po nito, niya pabakuran, nagpagawa siya ng pisaan ng ubas. So, ibig sabihin, sa negosyong iyon, talagang kikita sila. So God made them financially secured. Kapag pinagtiwalaan ka pala ng Panginoon, talagang kahit ikaw, yung pananalapi natin, ano po, talagang ginagawa niyang nasa kaayusan ng lahat ng ito. No, hindi ba yung buhay natin parang laging kinakapos, laging kinukulang, ano po, minsan nababaon sa utang, sabihin na po natin, ano po. Pero dito po nakita natin kung ano agad ang tinitiyak ng Diyos, no? Na kung tayo ay mapagkakatiwalaan lamang, sabi na God will make you to become His manager. At tayo po dapat magiging financially secured. Okay? At pagkatapos ito, sabi po dito, pagkatapos niya magpatayo ng mataas na bantayan, po, ay gumawa naman daw po siya, no, ng sinasabi nga po nating kung saan yung lugar na nakikita niya lahat, no, yung mga incoming danger. No, alam niyo po, ganyan po kabuti ang Panginoon. Kapag talagang tayo po ay nagtatapat sa Kanya, talagang ipinamumuhay natin yung ating mga natututunan, alam niyo po yung mga panganib na dapat dadating sa atin, may iwasan po natin. Ano po, yung mga incoming danger. Kaya talagang bukod sa talagang tayo'y nananalangin, nandun po talaga yung katiyakan kasi nga po na pagkakatiwalaan niya tayo, na hindi tayo nagiging selfish, no, sa anumang binibigay niya sa atin. Ginagamit daw po natin, ulitin ko po, sabi po, sa ikapakikinabang ng lahat. Okay? So, at kasunod po nito, sabi niya dito, pagkatapos pinaupahan niyang ubasan sa mga katiwala at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Ano po, ang nakita ko po dito, alam niyo po, nais ng Panginoon na tayo rin po ay tunay na makapag-invest. Nais niya maging business partner niya tayo sa kanyang kaharian. Ano po, makita po natin to, mga katiwala lang to na kinuha niya na magtrabaho sa kanya, pero sabi niya, pinaupahan niya ang ubasan sa kanila. O sige, magtrabaho kayo dyan. Ibibigay ko ang lahat ng kailangan. At kapag umani kayo, mayroon kayong magiging bahagi sa inyong aanihin. Kaya alam niyo po, nais ng Panginoon, tayo nag-i-invest din talaga sa kanyang kaharian. Naalala ko nga kanina, sabi po sa atin ng ating mahal na bishop na kapag tayo nagtatites, ibinabalik lang natin sa Panginoon yung ipinag-uutos niya, yung ninanais niyang gawin natin. Yung tithing ay pagbabalik lamang. So, kaya tayo po dito sa ating gawain, bukod pa sa ating tithing, nagbibigay tayo ng ating love offering. No? Dahil ang Diyos natin talaga is a generous God. So, ako po nasaksihan ko sa buhay ko yan talaga. Kapag talagang ikaw ay nagtatanim at hindi mo pinipigilan lang yung pagtatanim, God loves a cheerful giver at talaga namang dumadalo yung pagpapala niya. So, gusto niya mag-invest ka rin sa kingdom niya. Hindi yung laging, nananalangin tayo, humihingi, lagi. Kaya nga, sabi nga po, hindi dapat penge noon Panginoon talaga. Hindi puro penge. Okay? So, mag-invest daw tayo, okay? So, kailangan po nating mag-cooperate sa ating Panginoon. So, nung dumating daw ang panahon ng pitasan ng ubas, anong nangyari? Nagpadala ang Panginoon para kunin yung share niya. Yung una, pinatay nila, binugbog nila, sinaktan nila. Yung pangalawa, ganun din. Ano po? Talaga po ganun, binugbog. Talagang minsan naman, sabi ko nga po, physically, di naman tayo nabugbog. Pero sinasabi natin lagi, binugbog, parang bugbog ka sa trabaho, ang dami mong ginagawa. Ayun nga, sabi nga, yung iba dito, sinampas daw sa ulo. Po, no, yung mga pinadala ng ating Panginoon para kunin yung share niya. So sabi ko, naalala ko siguro, yan na siguro yung parang minsan ang isipan natin talaga parang ginugulo ng napakaraming problema. Hindi ka man literally na hinampas sa ulo, na pero parang ang sakit ng ulo mo sa dami ng mga pagsubok o iba't ibang mga
alalahanin sa araw-araw. Ano po? Worries, anxieties. Yan po yung mga ibinabato sa atin ng kaaway eh. Pero yun nga po, pinatay daw nila lahat yung pinadala ng Panginoon na nagmamay-ari na po, ng ubasan. Pero itong pangatlo, ang pinadala na niya ay ang kanyang bugtong na anak. Okay? Siguro, sabi nga po dito sa kwento, okay, na siguro itong anak ko, igagalang nila. Dahil anak ko na ito eh. Pero, kabaliktaran po ang nangyari. Maging yung kanyang anak ay kanilang pinaslang. Ano po? At talagang makita po natin ang pagiging makasarili nitong mga taong ito. Talagang, ano po, yung espiritu po ito, no? Spirit of greed, no? Talagang, ito yung talagang pagmamahal, no po? Sabi nga po sa aklat po ng Timoteo that the love of money is the root of all evil. No po? Salapi, yung pagmamahal sa salapi ang talagang pinagmumulan ng lahat ng uring pagkakasala. Kaya nga po, dahil dito, no po, ay ano nangyari, nalungkot po yung may-ari ng ubasan. Ano sabi niya? Kunin lahat yung mga tiwalang yan at yan ay dalahin lahat sa nag-aapoy na impyerno. Okay? So, ito, ano nga po sinisimbolo ng anak ng may-ari ng ubasan? Siya nga po daw yung anak. Tayo rin po ay nagtiwala, tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo ay mga anak ng Diyos. At sabi po sa Galatians chapter 3 verse 29, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Amen. Bukod sa pagiging katiwala, ang sabi po dito, sabi nga po niya dito ay kayo rin daw po ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Kaya mga minamahal, no, itong araw na ito, pagbulay-bulayan natin mabuti ang salita ng Diyos at angkinin natin ano yung mga pangako niya na gaya ng sabi ko, ibibigay ng Diyos dahil is a covenant-keeping God. Okay? So, at ano nga pong nangyari doon sa bandang huli ng istorya. At dito po tayo magtatapos, ano? Purihin ng Panginoon. Sa talatang ito na sinasabi po sa ating binasa, ano po, sabi, itapon sila, no? Itapon sila sa labas ng bayan, itong mga taong ito na gumawa ng karumal-dumal sa kanilang Panginoon, hindi sila napagkatiwalaan. Pero sabi po sa Hebrews chapter 13 verse 12 to 13, gayon din naman, namatay si Jesus sa labas ng bayan upang linisin niya ang tao sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya't pumunta tayo sa kanya sa labas ng bayan at magtiis din ng kahirapan na kanyang tiniis. Sa talatang itong binasa po natin, sa ito pong bandang huli na ito ay sa labas ng bayan, parang nakita ko po dito, no? Talagang tayo mga anak ng Diyos, dapat lumabas tayo sa ating comfort zone. Ito yung panahon na tinatawag tayo ng Panginoon para maglingkod sa Kanya. At talaga namang nariyaan, nakalaan ang lahat ng magagandang pangako ng Diyos. Diba? Bukod sa ating pananampalataya, dapat yung pananampalataya natin ay may pagsunod. Kaya minamahal, alam ko pong kinakausap po tayong lahat ng Panginoon sa mga bagay na nais niyang gawin natin, lalo na sa mga panahon na ito, sundin po natin siya. Huwag tayo magkaroon ng hating puso. Dapat magkaroon tayo ng pure heart na po na nagbubukas ng ating mga sarili sa Panginoon. Tutulungan niya tayo upang magawa natin ang magiging bahagi natin dito. Nang sa gayon, ang ating buhay ay magiging pagpapala rin sa iba, gaya ng nais ng Diyos. Kaya itong araw na ito, mga minamahal, sabi ng Panginoon, isisecure niya ang blessing mo. Talagang makakarating sa iyo yan. At kung mag-i-invest ka, grabe, 100 folds talaga magbalik ang Panginoon. Ibig sabihin, walang kakulangan. At iingatan ka niya. Kapatid, tandaan po natin, hindi hahayaan ng Panginoon ng pagsubok na makalapit sa iyo dahil bibigyan ka niya ng paningin ng pananampalataya. Palapit pa lang ang mga kaguluhang ito, mahahadlangan na dahil nandyan ang proteksyon ng Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin sa Kanya ngayong araw na ito. Patuloy po nating hilingin na tayo man gawin din niyang mabuting katiwala nang sa gayon ang pagpapala niya ay bumuhos sa ating buhay at magamit sa kapakinabangan ng mga tao sa paligid natin. Panginoon, maraming pong salamat sa araw na ito. Pinupuri ka namin, O Diyos, at dinadakila sa kabutihan mo at katapatan mo na hindi nagbabago.
Ngayong araw na ito, kami po'y lumalapit sa inyo, Panginoon, upang hilingin. Patuloy mo nga pong, Lord, buksan ang aming mga paningin, Panginoon, sa bagay na ito na iyong inaalok na kami maging mabuting katiwala mo, Panginoon. Sa lahat ng mga kaloob, pagpapala na binibigay mo sa amin, gamitin mo rin po kaming pagpapala sa iba. Kaya nga po ngayon, hinihiling po namin, unang-una ang magandang kalusugan, kagalingan, Lord, sa aming pisikal na katawan. Upang sa gayon, Panginoon, magamit mo ang aming buhay na umabot, Lord, sa mga tao, mapuntahan namin, Lord, yung mga taong gusto mong maipanalangin, mapagpala rin ang kanilang mga buhay. At katulad namin, sumunod din sila sa kalooban mo. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Banal na Espiritu, na sa araw na ito, kayo po ay kumakatagpo sa pangangailangan ng lahat ng mga nakikinig sa inyong salita ngayon. Pagpalain niyo po silang lahat. Ang bukas na kalangitan ay dinideklara po namin sa kanilang mga buhay. Lord, lahat ng pangangailangan ay matutugunan. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Lahat, Panginoon, ay mapagkaya mong pagpalain, O Diyos, sa pamamagitan ng kapangyarihang nananahan sa amin. Lord, salamat po, pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa araw na ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin, at ang lahat ng mabuting katiwala ng Diyos ay magsabi po ng Amen. Amen. God bless po. Hanggang sa susunod po. Shalom!